Yung anak ni Rafi Tulfo na di umano'y tumanggap ng ilang bilyong flood control fund. Tapos ay yung report ng 18 dating sundalo na di umano'y nagdala sila ng maleta ng pera kay Erwin Tulfo. Yan ho ay mabubuksan. Ano ha? Yan ho yung isa sa mga bagay na kanilang pinagtatakpan ngayon. And everybody knows why. Everybody is tawag dito, terrified. Hindi lang afraid, terrified for what may happen to them. Dahil talagang lahat yan maglalabasan kapag inumpisahan na ho, pag umabat ho sa Lunes, sa Huwebes, yun hong pagbubukas ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa usapin ng flood control issue. Plus, yung iba pang mga malitang nakarating sa ilang miyembro ng ngayon ay minority na unti-unti na naman yatang magiging majority. At babawiin nila ang kapangyarihan para hindi sila matusta sa mga paggisa na gagawin sa kanila ni Marcoleta. Dami hong ganap kahapon. Actually, may isang malaking kaganapan kahapon. At hanggang ngayon talagang, ewan ko ano bang pagkakaiba, kung ano bang problema. Sumuko naman talaga si Jinggoy. Hindi ho kayo nahirapan na kunin siya. Ibig sabihin, siya po'y sumuko, siya po ay voluntaryong sumuko sa inyo o sa mga otoridad. Kahapon ay nagtungo siya doon sa Sandigan Bayan para ho isumiti ang kanyang sarili dahil doon sa isinampang plunder case. Ito'y patunay na totoo na hindi niya iiwan ang sinasabi niyang independent majority bloc, na ngayon ho ay unti-unting tinutunaw sa pamamagitan po ng paghahain ng iba't ibang mga kaso. Kaya ang mangyayari dyan, ay tawag dito? Yun hong majority ay mababawi nila at posible na mabawi din nila ang pamumuno o pamamahala ng Senado. Mula kay Senator Alan Peter Cayetano. That's what they want. And everybody knows why. Everybody is terrified. Hindi lang afraid, terrified for what may happen to them. Dahil talagang lahat yan maglalabasan kapag inumpisahan na ho, pag umabat ho sa Lunes, sa Huwebes, yun hong pagbubukas ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa panguna ho ng kanilang Vice Chairman and Subcommittee Head Senator Rodante Marcoleta sa usapin ng flood control issue. Yan ho yung isa sa mga bagay na kanilang pinagtatakpan ngayon. Pinalalabas nila na may kaugnayan ito doon sa issue ng impeachment. Pero ang totoo, ang sitwasyon ho na yan ngayon dyan sa mataas na kapulungan ay hindi ho sila mapakali. Sapagkat lahat sila sablay, damay. Yung anak ni Rafi Tulfo na di umano'y tumanggap ng ilang bilyong flood control fund sa lugar na hindi naman binabaha sa Quezon City. Congressman ho yun. Tapos ay yung report ng 18 dating sundalo na di umano'y nagdala sila ng maleta ng pera kay Erwin Tulfo. Yan ho ay mabubuksan. Plus, yung iba pang mga malitang nakarating sa ilang miyembro ng ngayon ay minority na unti-unti na naman yatang magiging majority. At babawiin nila ang kapangyarihan para hindi sila matusta sa mga paggisa na gagawin sa kanila ni Marcoleta. Which I think will never happen. I think will never happen. Andrea Costa, good morning. Mayad nga adlaw sa tanang mga kuyonon na nagpamati dadi digi sa atong programang Abante Pilipinas.
Diyan sa mga Kasimanwa, mga kababayan, mga tangay, diyan ho sa lalawigan ng Palawan, mayad na adlaw kanindong tanan. Abante Pero specifically, maayad na temprano kanindong tanan. Abante Pilipinas. Roger Q, sabi niya, good morning po Sir Ronnie. Nakakalungkot talaga ang nangyayari sa bansa ngayon. Aping-api na tayo sa gobyerno na to. Mga kumukontra sa korupsyon, kinakasuhan at ipinakukulong. Lahat ginagawa para pagtakpan ang bilyon-bilyong flood control scam. Abante Pilipinas. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang takbo ng ating buhay. Sabi nga ay parang gulong yan. Minsan nasa ibabaw, minsan ay nasa ilalim. Nagkataon nga lamang nasa ibabaw na, umilalim na naman. Bakit? Ay mukhang mapaflatan. Mukhang mapaplat ang gulong ng majority. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Kayo na hong bahala. Yung 32 million siguro, pwede na kayong gumising. Gising na kayo. Oo, kung talagang ayaw na ninyo ng sitwasyong gana rin. Ako, ayaw ko na rin eh. Saan tayo magkikita-kita? At tayo magkakape. Anyway, bago tayo magdire-diretso, nais ko lang munang batiin ang mga nagsipagbigay at inaasahan natin magbibigay ng karangalan sa atin. Sapagkat tapos na ho, ako ang dami nito Ang dami nitong nakakuha ng mga gold medals. Mga gold medals dito sa katatapos na tawag dito, yung World Skills Philippines NCR 2026. Sa NCR pa lang ho ito. Bantakin ho ninyo, napakarami nating kagagaling sa iba't ibang skills. Yan ho ay yung mga nagsisipagtrabaho o na mga nagsipag-aral dun sa nilalanglang ninyo na TESDA. Oo, nilalanglang ninyo yung TESDA di ba? Samantalang kung tutusin, karamihan ng mga kumikita ng maganda ngayon, ay pawang mga graduate ng TESDA. Kung hindi man lahat, ay karamihan. Di ba? Bakit ba nilalang ninyo yung TESDA? Samantalang napakagandang mag-aaral dyan. Imagine, meron na kayong allowance. At may sigurado na kayong mapapasukan. Kagaya na lamang halimbawa sa panahon ng AI, ng artificial intelligence, kailangan napakalaki ng papel ng AI sa panahon natin ngayon. Sa creative arts and fashion, gold medalist yung Human Resource Development Center. Gold medalist ho yan sa 3D digital game art. Ganon din naman, gold medalist sa fashion technology ang Technological University of the Philippines Manila o TUP. Doon ho sa Human Resource Development Center, ang competitor o yung lumaban dyan ay si Jasper Lacerna at ang kanya pong coach ay ang kanilang expert na si Ma'am Cynthia Javier. Dito naman sa TUP ay si Andre Onod at Meryl Florano, mga gold medalist yan. Yung mga gold na lang ang babasahin ko, Gusto ko lang bigyan sila ng pagkilala sapagkat the soonest possible time, September, kung di ako nagkakamali, sila po ay lalaban sa regional, sa national. At pagkatapos ng national, sila po ay lalaban sa international and then world. Ganoon kadami. Kaya masiswerte itong mga ito. Sino pa ba? Graphic Design Technology, Regional Training Center ng NCR ang nanalo. Jemrick Jan Gutierrez, ang kanilang competitor at ang kanilang coach ay si Demetrio C. Pable Jr., gold medalist din to. Pero ito, Graphic Design Technology, Milestone Technological Institute, ngayon ko lang nakita ito si Michael Lee Andrea Sumanting, ay nakatanggap naman ng Medallion for Excellence. Hindi ko alam kung ito yung kahalintulad ng tinatawag nating
Hall of Fame, hindi ko alam. Pero marami, mayroong ang mga skills area nila, manufacturing and engineering. And under that skills, marami po, additive manufacturing, autonomous mobile robotics, cobot system integration, industrial automation, industrial control, and mechanics. At halos lahat sila dito gold. Oy, oo. Mahaba, madami ho ito, and congratulations po sa inyong lahat. At parang Human Resource Development Center, NCR din ito. At saka TUP. Regional Training. Okay. Sa inyong lahat, congratulations. Ang dami pa eh. Construction and Building Technology, Transportation and Logistics. Gold medalist nila sa aircraft maintenance ay si Cedric Jasper Mulingbayan, ng WCC Aeronautical Technological College, North Manila. Galing, oo. Kaya sa inyo, meron pang cybersecurity, information at communication tech yan. Social and personal services, and yan, yung mga yan. Ako, dami. Halos karamihan sa kanila nakakuha ng gold. Kaya congratulations po sa inyong lahat. Mamaya, pag may time, babalikan ho natin yan. Sama